Ako hindi. Babayaran sir, pero O, diba? may konsensya naman ako sa vlogger ako sir. Oo, wala tayo sa vlogger, hindi usapan doon. Bakit ko ilalagay yung pangalan ng YouTube ko sa pag nag-order ako sa ibang bansa? Doon pa lang sir, halatang halata eh. Oo. And kung ako talagang umorder niya, why not? I can pay it all. Babayaran ko kung talagang ako, mapatunayan. Anong nakalagay? Car accessories. Yes sir. Hindi po kasi ito sa Pilipinas na accessory sir, kaya... Ano ba yung babayaran ko siya? Yes sir. 15,260 sir. Hi guys, welcome back to my channel. Pasensya na kayo baka namimiss yung mga sementeryo natin. Pero ito, malamang tututukan nyo to hanggang dulo kasi exciting tong story. Merong tumawag sa akin, parang scammer. Hindi ako Trabaho lang po ako sa career sir. Makanin kasi ito sa alam niyo sir. Saka may number niyo rin. Kaya nga hindi ako nag-order ng ganyan. Hindi ako nag-order ng ganyang kalaki. Tapos galing pa po sa ibang bansa. Tapos worth 15,000 car accessories. Ano po yung shipper? Yung anong pangalan ng nagpadala? I mean, anong carrier kayo? Kayo po yung nakatag sa main sir. Dito sa sir, sa mga items namin sir. Care of Master Gana. Oh. Sir, hindi ako sir wait lang. Hindi po ako unang-una wala po akong in-order na anything na car accessories na galing ng ibang bansa. Pangalawa, meron po bakit po inilagay yung pangalan ko sa pangalan ko diyan sa sa vlog. Pangalan ko kasi yan sa vlog yung Master Gala. Ngayon, possible sir merong nag-trip niyan or merong something na naglagay ng number ko para sir, Ano na po ako, driver lang po ako nito sir, pwede niya naman kayo na sir, driver, kasi ang owner po nito sir, nandito lang sa Bangkal. ang owner po ng Isang carrier sir, third party lang po kasi kami sir, driver Okay. lang ako. hindi ko po kasi Kung may reklamo kayo sir, pwede kayong tumungo sa office namin sir. pwede po, sige po. Kaya lang nandito pa ako sa Bulacan, sir. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko matitignan yan, kung ano nangyari. Kasi po, never po akong umorder ako ng mga Shopee, sir. Explain ko lang sa'yo para alam niyo din po. Kung hindi niyo po sir, magkano lang kami sa papadlater lang namin sir. Opo, wala pong problema yun sa akin. Kasi ganito, sir, wait lang. Ako po, bilang vlogger, hindi po ako naglalagay ng buong pangalan ko, indication, pati yung pangalan ng YouTube ko. Bakit ko ilalagay yung pangalan ng YouTube ko sa pag nag-order ako sa ibang bansa? Doon pa lang sir, halatang halata eh. Naka-flag lang po yung niyo sir, nilagay po dito, nakatouch talaga sir. Pero irereklamo ko din yan kasi ginagamit yung pangalan ko tapos hindi naman ako nag-order worth 15,000. Bakit ako order ng accessories worth 15,000 sa ibang bansa? 'Di ba? Sir, pwede niya naman kayo mag-report sir. Tapos kung kita na kayo. Sige sir, magtulungan tayo, walang problema kasi syempre hindi lang kayong maaabala niya, mas lalo naman ako nilagay pa yung pangalan ko sa iyo. Kausapin niyo na lang yung manager ko sir. Opo. Kasi rider lang talaga ako. Opo, wala pong problema, kakausapin ko po. Kaso wala po ako diyan. Nandito po ako sa ano po ba yung address na nilagay diyan? Dito po sa Di ba? bahay niyo sir. Bakit alam yung address ko? Nga po ko sir taga-deliver lang po ako sir. Opo, naintindihan ko nga po kayo sir. Syempre ako totoo naman wala naman ako diyan. Kung nandiyan ako, makikita niyo na may sasakyan ko diyan na naka-cover, di ba? Nandito po ako sa Manila ngayon dahil meron akong content, meron akong vlog dito. And I never ordered anything na galing sa ibang bansa na worth 15,000 para lang sa sinasabi niyang kung sino man ang nagpadala niya na pinagtripan ako. Kaya matitrace ko naman niya kung saan ang galing yan eh. Kasi magrereklamo din ako niyan sir pagka ganyan. Nakatouch sa dito, tapos nakalagay dito sir. Hindi sir, kahit nga ikaw sir kung kilala kita nagbablog ka, imaginein mo sir wait lang. Imaginein mo kunyari ang pangalan mo King Cobra sa vlog let's say. Ngayon nalaman ko yung information mo kasi naglalagay ka pa promo kunyari, nilalagay mo yung GCash mo. So kunyari namimigay ka. Kasi ganun yung content ko minsan nilalagay ko yung number ko. Ngayon makikita nila yung address doon. Kung sino man yung nag-trip na yon. Ang point ko diyan sir, kahit sino pwedeng gamitin yung pangalan ninyo at para pagtripan kayo ba may galit sa inyo kung sino man yung taong gumawa nun or pinagtitripan lang kayo. Hindi po talaga ako umorder sir. Binabayaran naman sir kung may mga ganung reklamo. At saka ako sir, magbabayad ako kung talagang in-order ko po yan. May pambayad ako, babayaran ko yan. Kaya lang, aanhin ko yan kung hindi ko naman in-order yan accessories. Tapos worth 15,000? Dito sir, car accessories for pickup. Car accessories for pickup worth 15,000? Yes sir. So nagulat lang ako talaga. Siyempre,
wala naman talaga akong ino-order na ganyang kamahal. Ay, kung o-order man ako, dito na lang, sa Yellow Basket ko sa TikTok ko, guys, or dyan sa screen, punta kayo doon, may mga pwede kayong i-order doon. Nagulat ako na halagang 15,000, umorder daw ako ng parts ng sasakyan. At saka paano nalaman ito yung full name ko, pati yung YouTube ko. Hindi ko naman na-expect na pati yung YouTube ko na damay. Di ba pag mag-order ka, guys, kunyari content creator ka, tutukan mong dulo to kasi baka mabiktima ka din ng mga scammer na ganyan. Aba, unang kagat, betchin agad. Hindi ako nag-order niya. Ano ba siya? Ano ba niya? Shopee ba yan? Lazada or what? Ano, hindi ko magets. Hindi, online to sir, third party lang kami sir. Hindi, anong nakalagay ng Pag shipper? Pag nag-order ka sa ibang bansa sir, lalabas talaga yung details. Hindi siya basta-basta ma-order sir, kaya tataka ako sir, bakit sabi niyo hindi sa order niyo to nandito naman yung full name niyo tsaka mobile number niyo. Hindi, correct. Ang point ko nga doon, kahit sino pwedeng gawin yon. Ibig sabihin ba, kung mahirap kasi... Hindi siya pwedeng orderin sir. Andito nga yung picture niya sir. Pag order niyo, nakatouch yung mukha niyo. O, di ba? Hindi ka basta-basta makaka-order sa website sir. Bakit ako maglalagay ng picture ko sa... Bakit ako maglalagay ng picture ko sa ano sir? Ilalagay ko yung picture ko sa pag umorder ako. Ba't ganun? Ba't may ganun? Yes sir. Ganun ka-legitimate yung website na in-orderan sir. Kaya Ano pong pangalan ng website na yun sir? Pwedeng malaman? Lubuta sir. Lubuta namin. Wala po akong alam na ganyan sir talaga. Wala po akong ino-order na eh. Pero may pick up akong sasakyan. Meron po akong pick up na sasakyan. Ano sir? Yes. Ano tinutog niya? Yes, pero I never order about that. Kahit hanapan nyo ako ng hanapan nyo ng record yung mga, kahit nga ipatingin nyo pa sa... Sir, dito po kayo sa may mga kompleto kita dito sir. Dito pa yung IP address nyo kung saan kayo store ng order. IP address. Yes sir. Dito po kayo nag-order sa lumutako.com sir. Hindi ako nag-order talaga. Wait lang guys, isang kagat muna. Siyempre kahit ikaw magtataka ka paano nakuha yung details mo, di ba? Panoorin mo tong buong video. Ano nangyari yun? Nandito yung profile nyo sir. Kompleto pa nga ito sir eh. Kasi hindi naman nakakaalam, hindi naman na-attach yung details nyo kung vlogger po kayo sir. Wala naman naka-attach sa mga address mo. Dito po kompleto talaga sir eh. Hindi kaya nga, bakit ako order sa ibang bansa ng... Hindi naman, it's not accident eh. May someone, I think there's someone na may gumawa niyan eh. Hindi po yan aksidente lang dahil hindi naman biro sir yung order ako ng worth 15,000. Bakit sa ibang bansa pa? Ito common sense naman. Napakaengot ko naman. Kung alam kong mas makakatipid ako dito sa Pilipinas, dito na lang ako bibili. Bakit kailangan pang sa ibang bansa? Hindi naman ako mayamang vlogger, di ba? Ay yun ang common sense doon. Nangungupahan nga lang ako diyan sir eh. Yung nakita niyo diyan may pick up na bahay diyan. Nangungupahan hindi po sa akin yan sir, nangungupahan lang ako. Isang oras po ako tawag ng kanina sir eh. Sir, kung naabala, kaya nga, kung naabala naabalo ka nga po ng nangyaring yan, parehas lang tayong walang alam dyan. Sinasabi ko, ulitin ko, wala akong in-order. Kahit po makarating tayo sa blatter, sige po magpa-blatter kayo mas maganda. Para po maimbestigahan din yan, meron naman akong kakilala na pwede kong hingan din ng tulong sa cybercrime. Para matrace natin kung sino yung gumawa niyan. Opo, maganda po yun sir. Punta na po kayo ng barangay. Ako na magtuturo sir. Punta kayo ng barangay. Pa-blatter nyo po. Lagay nyo po dyan. Okay na sir. Na-record naman to sa capital namin sa Manila. Bali yung office lang namin sir. Nasa Bangkan. O sige. Ganito. Sige. Pupunta ako ha. Mark this day from now. Kasi mga April 12 babalik po ako. And kung ako talagang umorder niya, why not? I can pay it all. Babayaran ko kung talagang ako, mapatunayan. Sige, ganito. Pag napatunayan na in-order sa cellphone ko, kunyari ako, sa cellphone ko nang galing. Pangalan nakalagay dito, sir. Dalawa kayo nag-order nito. G-Toy. Ay, sino pa isa? G-Toy. Ano po? G-Toy din yan. Oh, wala pa akong kakilalang ganun. Live-in partner. Nakalagay dito, sir. Mag-live-in partner. Oh, wala akong kakilalang ganun. Ay nako, ang galing. Ginamit yung ano ko, ginamit yung pangalan ko. Wala po akong kasama sa bahay, wala po akong ka-live-in partner. Single ako, sir. Ano pangalan po? G-Soy Diaz. G-Soy Diaz. Wala po akong kakilalang ganyan. Sige po, pwede pong picturean nyo, sir, tapos send nyo po sa page ko. Okay lang po. Sige po, tutulungan ko din kayo. Wala pa kong contact sa inyo sa Messenger, sir eh. Hindi, yung page ko po, Master Gala, yung may 1 million followers, makikita nyo po yun. Ay, dito po, ano sir, sorry po sir, basta naka-attach lang yan dito sir. Sige, at least imbestiga ko kung sino yung tao na yan. Hindi ko kilala yan. Bakit
Bakit naglagay ng pangalan niya tapos live-in partner? Buang ba yan? Gago. Ano ka pangalan? Jason Diaz? Ano? Sino yun? Jason. Hindi sir, Jason Diaz Takaloy. Ano daw? Eh, wala akong ka-live-in partner. Hello? Hala. Pero nakatouch po yung mga other sir eh, tsaka details. Hindi ka, kaya nga sir, para hindi ka maguluhan. Kasi, alam niyo sir, wala po talaga akong, ang ano ko po dito sir is, kapag nakuha ko yung order sir, yun na po yung pinaka-commission ko sir. Wala pong ano yung kumpanya sa nagastos ko sir. Eh, pasensya na. Ay, wala tayong para sa biktima. Wala akong magagawa regarding that. Mag-report kayo, sir. Ganun na lang. Mag-report kayo. Tapos picturean mo, gusto ko makita yung sinasabi mo na yan para ano. Kasi yung CCTV ko hindi naman abot dyan sa labas. Meron ako dyan CCTV sa bahay. Sa account mo kung nag-order kayo. Wala akong in-order sa ibang bansa. Kung may in-order ako o wala, ba't naman tayo magsasayang dito ng ano eh? Kung 15,000, pwede naman bayaran nyo kung totoo talaga. Scammer yan. Ginamit pa yung pangalang Diaz ng hayop na yan. Sino ba hindi? Sir, mag-isa lang po ako namumuhay dyan, wala po akong kalibin. Grabe naman yung story na yan. Sige po, tulungan ko kayo sir. Kasi may isip niya sir eh, kasi dami ko na pong ano sir. Eh, kapag na-rider lang po ako. Wala tayong magagawa sir. Doon nyo po ibalik yung unit, ay mga gamit na yan doon sa... Hindi po siya pwedeng ma-collect month unless, unless na may report na po sa DCCO saka sa name po na nandito nakatag. Palit tayo ng sitwasyon sir. Kung ikaw ang umorder, na sinasabi mo kung umorder ka o hindi mo naman talaga in-order. Sa tingin mo ba bibilin mo? No. Babayaran mo? No. Ako hindi. Kung babayaran sir, pero diba? may konsensya naman ako kung vlogger ako sir. Hindi tayo, wala tayo sa vlogger, hindi usapan doon. Eto, sinong tanga ang ilalagay niya yung pangalan niya or vlogger siya, ilalagay niya yung pangalan niya na anong purpose? Ba't ko ilalagay yung kung personal yun na pang-order ko sa sasakyan ko? Wala namang kinalaman sa vlog yun. Bakit ko ilalagay yung YouTube ko doon, 'di ba? Ang point ko doon, Pwede naman kayo mag-ano doon sa office sir. Pero meron naman po kami na ganito sir na ano, hindi po mail niya tapos vlogger din siya. Tinulungan na lang din ako. Pero hindi niya po nabayaran na niya. Okay lang po yun sir. oo, wag kang mag-alala sir, don't worry. Ako, kung magkano yung nag-gastos mo gasolina, pwede kitang bigyan. Kung mapapatunayan na scam talaga yan or kung sino talaga yan. Pero sa ngayon wala akong... Actually sir, pangatlong vlogger na po kayo taga Davao sir. Natititiran ko ng ganito. Magpapalit na nga ako sir eh. Magpapalit na po ako ng number. At pangatlo na ako na vlogger. Baka modus... Napatunayan nila sir nga hindi sila nag-order. Ang ginawa nila sir, sinamahan sila ng management namin sa station tapos... Ayun, sige sir. Willing ako. Willing akong ano... Nabigyan din ako ng dalawang vlogger na taga Mindanao sir. Nabigyan ka din ng dalawang vlogger na taga Mindanao. Okay. Yes sir. Napatunayan. Pero may dala kang item ngayon. May dala kang item ngayon. Dinala ko po dito sa bahay ko sir kasi hindi po talaga ito magsusulit sa ano sir kasi na-accept ko na ito sir. Grabe yung mga scam ngayon no. Sige sige. Sige, walang problema yun. Basta ano, titignan natin yan. Pagbalik ko sir, update kita ha. Mga April 12 siguro or 13. Pwede niyanan na po sir, i-detect ko na lang yung detalye ng address natin. Oo, huwag ka mag-alala sir, makakatulong tong vlog ngayon kasi actually nasa vlog ka na. I mean, tong usapan natin is fully lahat to recorded para matulungan din kita kung sino man yung ano gumagawa niyan at laging sabi mo kasi pangatlo na, 'di ba? Yes sir. O 'di ba? So talagang merong nambibiktimang ganyan na tao o sindikato, baka sindikato 'yan. Para lang gamitin yung mga pangalan ng mga vlogger. Kasi ako sir, ano ba yung bayaran ko yung 15,000 kung talagang ako ang umorder, 'di ba? Pero hindi ba't ako magbabayad sa hindi ko naman talaga in-order? Sige sir. Kasi din namin sir, ang percentage saka ano sir, hindi sasagutin talaga ng kumpanya. Antunado pa din kami sir. Pero kung may report ko sir, maraming problema. Hindi, parehas kung sakaling ganun man mangyayari, biktima lang din ako dito. Hindi, wala akong ilalabas kahit piso. Kahit piso, hindi ako maglalabas sa mga scammer. Yun lang po masasabi ko. Sige po, pa-update na lang ako dun sa sa record ninyo. Oo. Sir, may nakatag dito yung paligid niya na pangalan sir. Tapos may nakalagay din na post. Ang nilagay niya dito sir is Papa Jobs Official. Ano pa? Papa Jobs Official. First lang order nito. Bali yung award na pangalan niya tsaka yung paligid niya sir. Hindi, ang nakalagay sa YouTube. Ano? Papa Jobs Official. Jobs po o Jax? Jobs sir. Papa Jobs Official.
Ang nakalagay po doon sa kasamang nagpadala dito? Yes, sir. Tapos ano dito, sir, first, nakalagay in source via order. Yun po yung umorder, tama? Ito po dalawa ng palibin niyo, si Chito Diaz Chapaloy. Tapos ang third party, which is under ng parang seller po siya, sir, eh. May mga nabiktima ng vlogger yan kung sakali man. Yung first na nabiktima nito siya, binigyan po ako nito ng meeting. Yung siya na lang po siya, binigyan din ako ng 3,000. So, Okay. nakitulong na rin doon siya. Anong nangyari dun sa ano? Anong nangyari dun sa natulungan kang vlogger na sabi mo tapos inilagay yung magkano binigay sa ng vlogger, sir? Yung una na biktima, sir, 2,000. Kasi yung bill niya doon is 20,000. So, wala siya nabayaran 20,000 doon. So, yung 2,000 parang ano na lang, sir, kasi ilang araw kami sinamahan ko rin siya para maklip yung pangalan niya sa management. Saka yung pangalan vlogger ko, binagyan ako ng 3,000 kasi nakatunayan doon na wala siyang bill na gano'n. Okay, ako wala naman akong dapat ipaliwanag eh. Basta ako magre-report lang, ganun lang. Hindi ko na kailangan ng kay anything na Magre-report lang din ako kasi yan eh. Ako yung dyan. Ha? Nagamit, mga million followers din sila, nagamit din yung pangalan nila. Pero nung dahil sa nangyari, sir, tinulungan nila ako kasi ako yung kawawa, sir, kasi hindi na nga ako nakatagano ng order. Aware ka na pala, sir, na may mga ganun na may mga ganung senaryo na pala. Na tas pangalawang beses na kamo eh, tas ngayon pangatlo na. Nag-accept lang siya ako ng order, sir. May management ko talaga kami. Anong pangalan ng ng company nyo? Sige, pa-picture na lang po lahat yan, sir, para po mapasenda lang dun sa ko sa page ko. Sir, sa contact niya, sir, eh. Pa-promote kayo sa akin mga product. Alam mo nyo, nakaka 1M nung natin sa Facebook. And still, we'll always be grateful. Kasi naka-open tong pangit tingnan sa camera. Close natin. Suggest nyo to sa mga high blood guys. Hindi talaga sila mga high blood guys kasi wala na silang Master Gala, pag sinearch nyo naman, makikita nyo wala naman pong ibang ganon. Wala pong dyan, sir. Ang dishes lang po ng pag-order niya, nandito. Paano ko malalaman yan kung nandyan na yung gamit sa'yo tapos i-report natin yan eh? Paano yung mangyayari? Pag ano niya na lang, sir. Pagdating ko, Sabi niya, sir, wala kayo dito sa Davao, sir, eh. wala po talaga. Ano po? Yung kayo po, sir, yung physical appearance niya, sir, inaantay lang po, sir. Yung appearance niya sa para masamahan niya ng management. Saka din, sir, eh. Kasama niyo rin siguro yung name dito na alibin niyo. Wala akong kalibi ng mga na yan, ng mga sinasabi dyan. Kahit sino naman pwedeng gumawa ng story eh. Pero sabi ng management, sir, na-contact lang nila yung kalibin niyo. Wala po akong pakialam doon. It's very personal na. Wala na akong alam mo 'yon, wala na akong pakialam doon kung ano man yung diyan. Pero ayoko na pong magsayang ng oras. Sige po, thank you na lang po and lahat po ito i-upload ko na lang po sa Facebook, no, or sa sa social media ko, no. Okay lang ba sa inyo? Galing naman ang PC ko. Okay lang po ba sa inyo? King ina ka. Nabobosesa na kita, hayop ka, Japs. Leche ka. Hayop ka. Hayop ka. Wisit, yung high blood mo ako. Bakit may number ka? Ba't may number ka sa akin? Hayop ka, pinaprank ako nitong gago na to. Wisit! Beke tayo, wala akong number mo. Paano nangyari yun? Gago ka, Japs. Sira ulo ka. Magbibigay ka talaga. Hindi ka talaga nakaka-rider, ha? Kinabahan ako. Ay hindi, magbibigay ako pero hindi ko inaano. Oh no! Sira ulo ka talaga. Ang lakas ng trip mo. Hayop ka. Tatawagan na nga kita ngayon kasi nga sabi ko dinamo yung pangalan mo. Kaya hindi ko na nga binanggit na Papa Japs official kilala ko kasi hahaba na naman yung storya. Gigil na ako, 15,000. Ay naku, Japs. So, another loan. Sorry ka, upload ko to. May content tuloy ako. Hindi mo alam, naka-video din ako dito. So, guys, sa mga nanonood hanggang dulo, huwag yung i-reveal sa comment kung sino to. Ilalagay ko dyan sa screen. Yung tono mo na, sabi ko ba't parang iba? Parang kilala ko. Tapos nung sinabi yung Japs, ay shucks, kaboses to ni Japs sa bandang huli. Actually, bago mo inamin, leche ka talaga, lakas ng trip mo. Stress na kaming lahat dito, naglabasan na yung tita ko.
yung kapatid ko, lahat kami stress na. Pero di ba nakita mo kung gaano kataray? Ang taray, di ba? O di ba? On off or camera, lahat 'yan. Ganyan talagang ugali ko. Hindi ka pala naawa sa rider. Hindi, alam mo may kutubak. Ang kinukutuban ko kanina, baka mamaya strip lang yung scammer yung rider na 'yan, nagpapanggap. Ayun ang iniisip ko kanina, kaya parang nakikita ko, ang feeling ko ba parang gusto niyang manghingi, pero ano nagpapaawa siya? Hayop ka, Jobs. Babawi ako, mangga ka talaga. Tandaan mo tong araw na to. So, let's welcome to the vlog ang sisi natin magaling mag-prank. Antayin niyo yung bawi ko, guys. Nanggigigil ako. Ay, nako, pati yung subscriber ko na prank tuloy. Ano kung totoong nangyari yun, guys? Diba? Kawawa dun sa part naman ng rider. Pero, hindi naman ginawa tong video to para sabihin na ganun talaga ang lahat. Possible lang po itong mangyari, mga master. So, yun. Shoutout sa'yo, Jobs TV. Manda ka. Antayin mo yung ganti ko.